Isasampa na ng Department of Justice ang pangalawang batch ng kaso hinggil sa pork barrel scam bukas. Bagamat lumalabas sa ilang ulat na may ilang kongresista na sangkot umano sa inirereklamo, tumanggi umano ng magbigay ng pangalan ng ahensya. Si Noel Perfecto para sa detalye. Tuloy na bukas ang paghain ng ikalawang Priority Development Assistance Fund o PDAF scam case ng mga kinaukulan sa Ombudsman. Inihayag ito ng abogado ng mga whistleblowers na si Attorney Levi Baligod matapos na muling maantala ang pagbibigay ng go signal ng kalihim ng hustisya Laila de Lima kanina sa National Bureau of Investigation Special Task Force Group na siyang may hawak sa kaso. Dapat sana'y kumplituhin muna nila ang lahat ng mga pangangailangan para sa pagsampa ng ikalawang PDAF scam case. Ayon kay Attorney Baligod, kinakailangan mahanap muna ang isang ebidensya o dokumento na isisiwalat mismo ng isa pang saksi sa nabunyag na pangalawang PDAF scam case. Niliwanag rin ni Attorney Baligod na bumaba na sa 6 ang bilang mula sa 10 ang mga isinasangkot ng mga kongresista matapos ang mga pag-alaman na namatay ng 4 sa mga idinadawit sa second PDAF scam case. Meron kaming hindi isinali na 4 dahil na-confirm namin na patay na, merong death certificate at hirap naman na kasuhan pa rin sila na hindi na nila masasagot yung asunto laban sa kanila at ang magsasuffer lamang ay yung pamilya, yung naiwang pamilya ng mambabatas na sa tingin ko ay hindi na dapat sila gambalain. Ipinaliwanag rin ni Attorney Baligod na walang ibang mambabatas kundi mga kongresista, mga opisyalis ng ahensya na may kinalaman sa agrikultura at mga tauhan ng peking NGOs ang kasama sa sinampahan na kaso. Matibay ang kanilang mga ebidensya at matatag ang mga testimonya ng mga saksi kung kaya't tiwala si Baligod na mahirap ang makalusot ng mga nadadawit dito. Even without a special audit from COA, yung ebidensya ng ating mga whistleblowers ay sapat na para makapag-file tayo ng certain criminal cases against them. Like for example, accepting money, no? Na hindi naman warranted sa opisina nila, that is already a violation ng Republic Act 3019. Pwede rin yung ethical standards for public officials, no? Samantala, kaisa si Buhay Party List Congressman Lito Atienza sa ipinatutupad na kampanya ng pamahalaan na tuluyan ng mawala ang mga scammers, pati mga kakutsaba nito sa pamahalaan. Aniya, lahat ng mga nadadala may kinalaman at dapat lamang nakasuhan at mailagay sa tamang kinalalagyan. Nakaka-encourage yan. Ibig sabihin, gumagalaw na ang ating prosecutorial agencies dahil inutos ng Korte Suprema yan eh. Lahat ng ahensyang merong kinalaman sa investigasyon, imbestigahan ang lahat ng gumamit ng pork barrel. So, yung PDAF ngayon, ang maski na yung CDF sa nakaraan, Countrywide Development Fund, sapagkat illegal yung pondong ang paggamit na yan. At yung nag-abuso ay makulong. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.